I'm here at LASIK MD to get my checkup. So early, so I'm gonna stay here first. Nice. So good morning. I'm here at LASIK MD. I booked a pre-consultative eye checkup, and it's free. So I grabbed the opportunity because I wanted to try the LASIK, and I wanted to check how much. Kasi gusto ko nang matanggal ang aking eyeglasses and forever malinaw ang mata. So, yun. Andito na ako para sa check-up. My appointment is 8:50 in the morning. But, sumabay ako sa asawa ko. Papasok siya sa school. Punta siya ng UVic. So, drop off niya ako dito. That's why I'm so early. I'm 30 minutes early. And that's a good thing na maraming space for waiting. Yan. I'll show you. So I'm done with the first stage of the checkup. So that is the technical part. So there's over machines that they've used to check the eyes. First is to test how far, kung gaano kalayo yung nakikita ng mata mo. And then they took my blood pressure. And then there's this cylinder test, yung para ma-check kung ano sa mata mo yung dominant, if it's left or right. But for me, it's right. And then I went to the second machine, that is to check the shape of the cornea of the eyes. And then the second one is the most I think it's the most accurate machine, na sinabi niya na kung hindi nakuha dun sa first machine, dun the second machine, dun makikita yon. So yun yung another machine to test the shape of the cornea. And then on the last machine, I was tested for the thickness naman ng cornea. So talagang ini-ensure nila na healthy yung mata mo, and if it's okay para sa LASIK treatment. Yun lang, that's the first step, and then I'll be having 2 more. Ang una pala nilang ginawa is sinukat or tinest yung aking eyeglasses. Tinanong ko progressive or non-progressive, and then pinasok sa machine to check the grade, yun lang. So I'm wearing the prescription that could be possibly put in my eye. I mean, this is the prescription that they will correct for my eye. So I'm just trying it out to feel if it's good or not, if I am good with it. So yeah, just launching first before I decide if I will go or not. So I'm done with stage 2 checkup, and candidate ako for the surgery. So last step ko is the pricing na. Meron silang tinatawag na with blade or bladeless surgery. So syempre mas pricey ang bladeless, but I'll see how much is the difference. So check ko kung kaya ng budget. But all good, nice, at least na-check yung mata ko. And actually hindi siya magiging 20/20 talaga. Iko-correct lang nila yung mata kasi dahil maedad na rin ako. So iko-correct lang yung mata based doon sa grade ko. Yan. Hey, I'm done! So diniscuss na sa akin yung financing and the payment. So I'm gonna think about it.
hihingin ko sa jowa ko daw as my birthday present. Because I don't want to wear glasses anymore. So, yeah. Oh, I need to make tawid pala. So, done na ako. Ang pinaschedule ko na appointment is November 30th. So, let's see. Haha. Hi guys! Good morning! So, today is the schedule of my LASIK surgery. So, papunta na kami doon. Originally, ang schedule ko is 12:45 p.m. But then, nabago siya ng 7:15 a.m. So, eto, time now is 6:55. Papunta na kami doon sa clinic. Madilim pa guys. Oh, ayan. Nag-leave ang aking jowa today and tomorrow kasi kailangan niya akong ihatid ulit bukas para sa aking follow-up check-up after ng surgery. Medyo kinakabahan ako pero go! Si Lord nang bahala. So, ikukwento ko sa inyo mamaya kung ano yung gagawin sa akin. Haha! Bahala na si Lord. So, mawawala na tong salamin ko. Ayan, so, yun. Tapos, I'm not wearing anything sa face kasi bawal. So, wala akong moisturizer, walang kahit ano sa mukha. So, bare face lang siya talaga. And then, yung damit, dapat hindi siya fleece. So, at saka dapat walang Fabcon. So, naglaba ako kagabi ng walang Fabcon yung susuotin ko today. Kasi bawal yata yung may strong smell. So, yun. Yun lang naman yung mga binilin sa akin na dapat na gawin ko before the surgery. Sa pagkain naman, wala namang problema. Lahat pwede naman kainin. Tapos ano pa ba? Ayun lang muna for this time. 2,000 years later. Yes or no for bago procedure ito, bago mag-start food process ng surgery. All good. Hey guys, so ayan, may tag na ako. So ang sabi sa akin, I'll be staying here 3 to 4 hours kasi I will undergo again yung pre-operative check-up that I did before. Just to make sure na same pa din yung status ng aking mata. So, kung may changes, mag-a-adapt din yung operation sa changes sa mata ko. But, yung mata ko, yung operation would take like 5 minutes per eye. So, mabilis lang siya. And, ang makakatagal lang din doon is after my surgery, mag-i-stay ako dito for observation, dito sa lounge. And then, i-check ulit ako ng doktor before akong pauwiin kung okay ba yung mata ko. So, yun. Yun lang siguro yung magpapatagal. But then, yung operation is like 10 minutes, 5 minutes per eye. Hi guys! Waiting na ako for the surgery. So, nanggaling na ako dun sa chinek ulit yung mata ko. And then, may nakita silang congenital cataract. Nandun na daw siya nung pinanganak ako. Ito yung parang mga snowflakes na nandun sa mata ko. Pero hindi daw siya magiging issue with the surgery. Kaya lang talaga dahil sa congenital cataract, parang mas early ako magkakaroon ng operation for cataract. Like yung iba is 80, parang ako magiging at the age of 65, ganyan. But it is not an issue with my LASIK surgery today, so that's a good thing. So I still can proceed with the surgery today. So yon, waiting na ako. Tapos na-explain na sa akin yung mga post-surgery do's and don'ts. Tapos nakabayad na rin. So yan. And then merong mga binigay sa akin ng medication na kailangan kong ipatak sa mata ko every hour until bedtime.
that is 1, 2, 3 medication siya, and then merong 1 for the severe pain kapag nakakaramdam ako ng masakit. So ipapatak ko lang siya. Ayun. Hi, God bless me. Time check, it's almost 10 a.m. 9:58 to be exact. Gutom na lola, kaya ayan. Snack muna. Sumusok. $2,000 later. Hi guys! So update, pauwi na kami. So tapos na ako mag-surgery. Parang mabilis lang siya at hindi siya masakit guys. Parang ang nangyari is, ang naramdaman ko pala is yung pressure sa mata kasi talagang parang dinidiinan siya yung ganun. Pero hindi siya masakit at mabilis lang siya. Meron lang na amoy na parang nasusunog na buhok. Normal yon. Tapos yung nawalan ako ng vision for a while, normal din yun. So, ganun. Ngayon, ang mata ko parang may ano kasi siya, may anesthesia. So, parang medyo weird pa yung feeling nung mata ko. Especially dun sa taas. But, yung pain, so far, so good. Wala akong nararamdaman na pain. Pero, kapag may naramdaman, meron naman pang drop na ibinigay. So, yun, dadrapan lang ng ganon. So, mamaya update ko ulit kayo kung ano na yung status ko, kung ano yung pakiramdam. So, yun, dadaan muna kami ng pharmacy to get my medication. Yan. Hi! Hi guys, nandito na ako sa bahay. So, nagpatak ako ng mga drops ko. But then, merong isang bala dun sa drop. Yung Zimar. So, pinapatanong ko sa asawa ko kung pinapapunta ko siya sa LASIK MD para ma-check yun. Kasi wala siya sa akin bag. Wala din siya nakuha dun sa pharmacy nung pumunta kami. So, yun. And then, nararamdaman ko na inaantok ako. Ganun lang. Parang mabigat yung pakiramdam ko. Kanina nakaramdam ako ng irritation. Yung nangangata siya. At then, tinis ko lang siya. So, ngayon, nag-drop na ako. Naglagay ako ng pang-itch na drop. And, ayun, so far, ganun yung nararamdaman ko. Parang gustong matulog. Okay? Hindi naman ang funky ng shades ko. Ayun, so yun lang yung update. Nandito na kami sa bahay. Tapos, matutulog muna ako. At kasi parang gusto talaga ng mata ko na matulog siya ng bonggang-bongga. So, after an hour, magda-drop ulit ako ng meron akong drops. So, wait ako kung anong sasabihin ng asawa ko kung saan napunta yung Zimar na drop na yun. Hi guys! Good morning! It's day 2 of my LASIK post-surgery. So, papunta kami sa clinic kasi ngayon yung i-check ulit nila yung mata ko. So, okay naman na siya ngayon. Kaya lang kagabi, kahapon, naramdaman ko yung medyo stingy part dito sa right eye ko. Tapos ngayon, medyo mabigat pa yung pakiramdam niya, but wala na siyang sting part. Hindi na siya kumikirot. Medyo okay na. So, hindi pa rin ako naligo, walang ligo kasi bawal pa. So, tatanong ko sa kanila kung kailan po pwedeng maligo. Sabi kasi after, parang 24 hours after surgery, pwedeng maligo, but dapat wear itong protective glasses kasi bawal malagyan ng sabon yung mata. So, yun. And then, itatanong ko kung pwede na akong magluto, kung pwede na akong kumilos-kilos para may magawa naman. Boring kasi, isang position ka lang sa paghiga. Kaya ngayon, medyo masakit yung likod ko kasi nga, nakahiga lang ako ng straight na ganyan. Bawal tumagilid.
Kasi bawal ewan ko, bawal magalaw yung mata, ganyan. So, dapat nakatihaya ka lang sa paghiga niya, ganyan. Ayun, umuulan ngayon. It's raining. Kaya, ganitong itsura. Malamig. Haha. Okay. Malapit na kami. Bye-bye. Hi! Galing na ako sa clinic. Sabi naman, back to normal na ako today. It's just that important pa din na protektahan yung sarili. So, yan. Ayan, para pa rin akong bike rider, diba? So, suot ko yung aking protective glasses habang ako ay nagluluto. Ayan, so, pwede nang magluto, maglaba, mga light activities. Tapos, pwede na rin manood. Pwede nang mag-cellphone as long as lubricated dapat yung mata. So, every 2 hours nagpapatak pa din ako ng aking drops. And then kapag nararamdaman ko na medyo dry yung mata ko, pinapatakan ko din siya. So, just to support the eyes. Dahil bumabalik na ako sa activities ko. Ayun, hindi pa rin ako naliligo. Later na lang ako maliligo. Pwede na raw maligo. So, basta lang hindi malagyan ng sabon yung mata. Ayan, cooking time for lunch. So, yun naman, nice naman siya. Hindi masakit yung mata ko. Wala nang kakaiba. So, is it worth it? Yeah, it is. Pag wala tong protective eyeglasses ko, napakalino ng paligid ko. Grabe, ang ganda. Yung Bear Mountain, kita ko na ngayon. So, yeah, ang saya-saya. Medyo, medyo may pagka-blurry pa doon sa ibang bagay. Lalo na yung, nanonood kasi ako ngayon ng K-drama. Yun sa sulat niya, medyo pa siya, medyo doble sa paningin ko. Pero nag-a-adjust pa kasi yung mata ko. So, tingnan natin tomorrow kung ano yung changes. But everything else is good. Hey guys! Update! So, nakaligo na ako. So, pwede namang maligo. Second day ngayon. Kahapon yung operation, then ngayon. Tapos, pwede na ako maligo. Basta, hindi lang malalagyan ng sabon yung mata. So, ingat na ingat ako kanina nung naliligo ako. Tsaka, hindi siya dapat i-rub. So, careful lang ako nung naligo ako. Ayan, pero okay naman yung pakiramdam ko. Medyo kakaiba pa din siya. Naninibago pa din ako. But, tingnan natin tomorrow kung anong magiging pakiramdam ng mata ko. Pero sa ngayon, medyo kakaiba naman yung pakiramdam ko sa kaliwang mata ko. So, but yung kanan is okay naman ngayon. Hindi siya sumasakit. Medyo dry lang. So, kailangan ko siguro mag-drop. Lalagyan ko siya ng mga drops ko. Ayan, naglagay ako ng drop. Yung aking system. Papakita ko sa inyo yung aking mga drops. So, this one. This is what you call Systane. Pang anti-itch. At pang lubricate ng mata. Tapos, ito, I don't know kung para saan yan. Basta pinapatak yan. Ito yung Maxidex. Ito yung kanina nung nag-check up ako, sabi nito, every 2 hours ko daw siyang ipatak sa right and left eyes ko. Pero I think more on right. Kasi nung check up niya ako kanina, parang medyo may something pa dito sa right eye ko. So, every 2 hours ko pa siyang i-drops. Yung iba, yung dalawa is 4 times a day. Breakfast, lunch, dinner, and bedtime. Pero itong Systane, ito, i-drop ko siya sa mata ko pag feeling ko nadadry siya. Yung pag nanonood ako or nagsa-cellphone ako or kung ano man ginagawa ko. So, kapag feeling dry, ayan, yun yung ipapat ako. So, kwento ko pala sa inyo. I forgot na dito talaga sa kwarto. Kwento ko sa inyo kung ano yung nangyari dun sa surgery ko.
hindi pa nga pala ako nakapag chika nun kung ano yung ginawa nung sa surgery ko. So yun, after nung check-up ulit, tinawag ako, tapos meron silang parang may lounge sila doon sa malapit sa labas ng operating room. Tapos nagsuot ako ng net for my hair, tsaka sa shoes. Meron din silang provide. And then pinatakan yung mata ko ng pampanumb. So yun yung anesthesia siguro. So nung pinatak ko yun, medyo yung pakiramdam ko medyo gooey yung mata ko. Yung parang mabigat siya na parang ang hirap ibuka pero naibubuka mo naman siya. Feeling mo lang hindi mo siya naibubuka. Basta medyo ano lang kasi siya, wala na siyang pakiramdam. And then, tinawag na ni Doc. Tapos, pagpasok sa operating room, pinaupo lang ako. Tapos, in-explain sa akin ni Doc yung procedure. And then, after ma-explain ni Doc sa akin yung procedure, pinahiga na ako dun sa operating chair. Tapos, ang pinili ko kasi is all laser. So, lahat ng process is laser. Una is parang, hindi ko alam kung ano yung ano na yun. May circle of lights kasi siya yung machine. Tapos sabi ni Doc, tumingin lang ako doon sa pinaka-middle, doon sa circle of lights na yun. Basta nakatingin lang ako doon for ilang seconds yun. Tapos habang nung nakatingin ako doon, bumibilang siyang 5, 4, 3, 2, tapos walang nakita. So, in-explain naman yun na wag ma-alarm kung mag-blackout yung paningin mo. So, parang feeling ko, yun na yung tinanggal nila yung cornea. Kasi alam ko yun yung pinalitan eh. And then, yung kabilang mata pala is naka-tape. Naka-tape siya. So, inuna yung right ko, naka-tape yung left. So, yun. Tumingin ako dun sa ring of lights. And then, after nun, mabilis lang. Tapos, nag-proceed na dito sa kaliwang mata ko. Tapos, tinape naman yung right eye ko. Hindi siya masakit. May pressure lang kasi parang dinidiin siya. Meron silang nilalagay na parang binuka yung mata. So, dinidiin siya. Yun lang yung kakaiba. Yung weird feeling. Yung pagdiin niya. Tapos yun nga, ganun din. Same procedure yung ginawa sa kaliwa ko. Nag-blur yung nag-blackout yung paningin ko. Tapos bigla naman bumalik din. And then yung second process is laser machine din siya. So this time naman is may mga flashing red and green lights. So ang instruction naman sa akin is tumingin lang ako doon sa flashing green. Sundan ko siya kahit saan pumunta yung flashing green. Basta sa flashing green ako nakatingin. Wag intindihin yung flashing red. Doon sa green mag-focus. Tapos ganun din, nilagyan ng tape yung kaliwang mata ko. Tapos binuka yung right. Tapos nag-warning sila na parang may maamoy na nasusunog ng buhok. Parang ganun nga siya. So, habang nakatingin ako doon sa flashing green, may ginagawa na sila doon sa mata ko. So, parang may ginaganon-ganon. Parang pinifit na nila yung panibagong cornea na ilalagay sa mata ko. Ayun. Tapos, same process sa kaliwa. Ganon din yung ginawa nila. Tapos, yun. After na nun, binigyan pa pala ako ng 2 stress ball. Pinahawak ako ng stress balls. Siguro kasi pag yung parang yung pakiramdam mo na uneasy ka, uncomfortable, pinipisil ko siya, pero sabi ni Doc, pahinga lang, kalma lang. So habang ginagawa yung mata, dapat kalmado yung mata mo, bawal kumurap, bawal pumikit, bawal gumalaw, basta nakatingin ka lang, i-focus mo lang kasi parang 5 seconds lang ganon. Parang sinabi ni Doc is relax, bawal kumurap, bawal gumalaw yung mata in 5, 4, 3, 2, 1. Tapos na. Ganun lang kabilis. Tapos yun lang. And then after nun, tinanggal na yung tinanggal yung tape dun sa kabila ko mata. Pinarelax lang ako ng kaunti. And then,
tinanong ako kung pwede na akong tumayo. So, sabi ko pwede na. Pinabuksan ng slowly yung mata ko. Tapos nakakita naman na ako after the surgery. And then, pagmulat ko ng mata, tapos tumayo ako. And then, after nun, pinaupo ulit ako doon sa upuan na mayroong pang check up. So, tiningnan ulit ni Doc yung mata ko, both eyes, kung siguro tama yung placement, yung ganyan, chinek na kung okay ang lahat bago ako pinalabas. So, nung lumabas ako, meron sila dong sa lounge. Yung lounge nila, para siyang rocking chair na malambot. So, pinaintay muna ako doon, tapos laging tinatanong ko ano yung date of birth para lang siguro ma-assure nila na okay yung pakiramdam. So, yun. Siguro mga 5 minutes ako nandun sa lounge na yun. Tapos, tinanong ako kung kaya ko nang tumayo, and then sabi ko okay na din, okay naman ako. And then pumunta na ako dun sa labas, dun sa lounge area sa labas kasama ng asawa ko. Tapos pinaghintay pa ako dun ulit, siguro mga 10 to 15 minutes kasi pinagpahinga ako, and then chinek up ulit ako ng doktor. After ma-check up ng doktor, binigyan ako ng mga bilin kung ano yung mga dapat at hindi ko dapat gawin. And then, kung tinanong ako kung okay na ako, sabi ko okay na ako. And then yun, pwede na kami umuwi. Matagal lang yung pinaghintay. Mas matagal pa. Siguro yung operation, 10 minutes. Tapos yung waiting time, siguro mga 10 to 20 minutes. Kaya yun. So, yun yung process. And now, yan. Wala na akong mata. Ay, wala na akong salamin. Pero sabi ng asawa ko, mas bagay daw sa akin yung may salamin. Ano lang siya. Tawag dito, sanay lang siya na nakasalamin ako. Ayan, linaw. Darin. Dun, 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 dun.